Precious and few are the moments we two can share. Sinong may sabing wala na tayong magagawa kung tayo ay tinatawag ng senior, advanced, experience, seasoned, o di kaya ay matanda? Sabi nga nila, kalabaw lamang ang tumatanda. At ako po ay naniniwala na ang mga lolo at lola natin, kahit po matanda silang tingnan on the outside, they are still young on the inside. At ngayong hapon po, patutunghayan natin ang napakagandang kwento ni Lola Marina Salazar Leiran na siyang nagpagawa ng isang foundation. Ito po yung tinatawag na Ako Kaakbay Mo Foundation na ang misyon ay ang isubsidize ang mga pamasahe ng mga batang less privileged nang sila ay makapunta sa kanilang paaralan. At kasabay niyan mga kaibigan, siya po ay patuloy sa paghuhon ng kanyang talento sa musika. Let's watch and be inspired. It just wouldn't be fair, 'cause precious and few are the Bata pa lang, hilig na ni Tita Marina Salazar Leiran ang musika at tinupad ang pangarap maging pianista nang magtapos siya ng Bachelor of Music mula sa St. Scholastica, Manila. Noong may sapat na edad na, ipinamahagi niya ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagtuturo ng piano sa mahihirap na mga bata. Bukod dito, nag-compose rin siya ng ballet pieces para sa Filipinesca Dance Company. Katuwang ang kanyang asawang si Tito Mon, napalaki nila ang kanilang mga anak sa pag-ahente ng lupa at insurance. Nang mag-retire, binalikan ni Tita Marina ang pag-ibig sa musika at inipon ang kanyang SSS pension upang mag-record sa studio. Ang title ng kanyang album, Trying Hard at 71. Pero bago pa man siya mag-retire, itinayunan niya ang Ako Kaakbay Mo Foundation noong 1998 na nagbibigay subsidy ng pamasahe para sa pag-aaral ng mga batang less privileged. Ako po si Adam Domingo, 18 years old. Kasalukuyan po nag-aaral ako sa University of the Philippines sa Diliman. Third year na po ako, Bachelor of Science in Chemistry. Isa si Adam sa mga scholars ni Tita Marina na nakinabang sa buwan ng pamasaheng ibinibigay niya. Hindi niya po alam kung sino ako, pero yung foundation po nila, na tinutulungan po nila kami sa pag-aaral, tapos pinakita po nila sa amin kung gaano po kahalaga yung pag-aaral. Tapos every year po, nagkakaroon po kami ng follow-up, parang program sa mga scholars. Tapos sila po yung isa sa mga naging inspiration ko sa pag-aaral na makatuto ng high school, ng college po ngayon. Tapos na-open din po sa akin, yun nga, yung kahalagahan ng pag-aaral. Tapos yung importance po ng pagtulong sa iba. Paano niya kinukuha ang funds ng Ako Kaakbay Mo Foundation? I have several well-off friends whom I tap na instead of buying soft drinks and mga chicharon na bawal naman sa mga matatanda, they should give me 5,000 every birthday, and they remember that. Sa tuwing kaarawan niya, nakakatanggap siya ng deposit imbis na material na regalo mula sa kanyang mga kaibigan. 10 taon na ngayon ang itinayo niyang foundation at professionals na ang ilan sa mga batang kanyang natulungan. Kabilang si Adam sa isang DOST scholar sa UP Diliman. Proud naman kay Tita Marina ang kanyang best friend for life na si Tito Mon. Saan pa ba nila kukunin ang lakas at inspirasyon kundi sa isa't isa? You know, in 50 years, you find that time has been so short. Kayong dalawa pala ay, miski na kayong magkaiba, with God's grace, you can still travel on. Nasa 70s na sila Tito Mon at Tita Marina, pero healthy pa rin ang kanilang relationship at pangangatawan dahil hindi nila pinababayaan ang isa't isa. Also right now, for our fitness, my husband goes to the golf course
driving range and golf, the real golf course, and I go to the gym. That is how we keep ourselves fit. If in earlier years we go hotel hopping and restaurant hopping, now we go doctor hopping and hospital hopping. Napapanatili ni Tita Marina ang kanyang sigla at enthusiasm sa buhay. Dahil sa tuwing pagising, ito ang inaalala niya. Time will never go back. Will never return. And you only pass this way but once. Tunay ngang kahanga-hanga ang pagkatao ni Tita Marina. Bukod sa musika, pinapasaya rin siya ng Ako Kaakbay Mo Foundation na patuloy niyang sinusuportahan. Malapit na rin ang gold anniversary nila Tito Mon at magpapakasal raw sila muli. Right now, the priority of each one of us, my husband Ramon and me, is to take care of ourselves as we face the sunset. Sana nabigyang inspirasyon tayo sa payo ni Tita Marina. I want to share with people like my age na hindi na kayo nag-iisa. Marami tayong magagawa. Let us then be part of the solution rather than be a problem. Saludo po kami sa inyo, mga lolo at lola. Napanood po natin ang kahanga-hangang kwento ni Lola Marina. Sabi niya nga, time is gold. Kaya po inaanyayahan namin kayong lahat na huwag niyo pong sayangin ang inyong panahon, ang inyong oras, ang inyong mga oportunidad. Dahil kapag ito po ang inyong ginawa, parang na rin kayong nagtapon ng ginto. At syempre po, sa simpleng kwento ni Lola Marina, sana po kayo ay maaari ring mangarap at tuparin ang inyong mga pangarap. At syempre po, lahat po kami dito sa The Young Ones ay sumasaludo kay Lola Marina.